Parehong may matagumpay na karera sa larangan ng showbiz at sa serbisyo publiko. Ngunit bago marating ito, dumaan muna si Arnel Ignacio sa mga pagsubok. The Philippine Showbiz List presents Showbiz and Politics Career Story of Arnel Ignacio. Showbiz Career. Nagsimula ang pagtahak ni Arnel sa showbiz sa pamamagitan ng live performances sa entablado gamit ang kanyang natural na kakayahan sa pagpapatawa at kakaibang tinig. Siya isa sa mga regular na performer sa kilalang sing-along bar na Music Box sa Timog Avenue, Quezon City noong kalagitnaan dekada 80. Noong panahong yon, estudyante pa si Arnel sa UP at sabay rin nagtuturo sa University of the East. Isang araw, inimbitahan siya ng isang direktor na sumama sa Music Box at sinabihan siya na maraming artista at direktor ang madalas tumambay doon. Dahil dito, nakita ni Arnel ang malaking posibilidad na doon magsimula ang kanyang showbiz career. Bagamat hindi talaga siya umiinom, dala ng kaba ay uminom siya ng isang bote ng beer. Nang tinawag siyang kumanta sa entablado, medyo lasing na siya at tila gumagapang pa habang kinakanta ang Sunglasses at Night habang naka-shades. Sa kabila nito, tila nakita ng may-ari ng bar ang potensyal sa kanya kaya inimbitahan siyang bumalik at inalok na maging sing-along master ng Music Box. Sa panahong yon, nagtatrabaho rin si Arnel sa isang bar sa Agoncillo Street sa Malate, kung saan taga-abot lang siya ng mikropono. Kailangan lang daw talaga niya ng pera, kaya't hindi naging mahirap para sa kanya na tanggapin ang alok sa Music Box. Anya, masaya sa lugar na yon kung saan ay puno palagi ng tao tuwing gabi at napaka-dynamic ng kapaligiran. Mula noon, ay naging aktibo siya sa mga palabas na may live audience, kung saan kumakanta siya na may halong comedy. Isa sa mga kilala niyang kakolaborate sa mga ganitong uri na pagtatanghal ay ang kaibigan niyang si Ai de las Alas, kung saan kumikita lamang sila noon ng 200 pesos per night. Masasabing mapalad si Arnel, dala ang natural na talento mula entablado, tumawid siya sa telebisyon at nagpakita ng kahusayan sa hosting. Una siyang sumikat noong dekada 90 bilang host ng programang Chibuga na sa RPN9. Kasunod nito, naging host siya ng mga kilalang programa tulad ng Kwarta o Kahon, Go Bingo, Katok Mga Misis, Hiwalay Kung Hiwalay Daw, K the 1 Million Peso Video Kit Challenge at Arnelli in the House. Naging paminsang host din siya sa Will Time Big Time at naging guest judge sa Kakaibang Idol, isang espesyal na edisyon ng Philippine Idol. Bilang host ng mga game at variety shows, nakatanggap si Arnel ng mga parangal mula sa PMPC Star Awards for Television, kabilang ang Best Game Show Host noong 1997 at 2006 at Best Talent Show Host noong 2008. Sa radyo, naging host din siya ng mga programang tulad ng Si Susan na si Arnel pa ng DZBB, No More Lonely Nights with Arnel ng DZIQ at Patol, Republika ni Arnelli ng Radyo 5, 92.3 News FM. Noong February 2025, nagbalik si Arnel sa entablado sa pamamagitan ng concert na Timeless Music and Laughter na ginanap sa Century Park Hotel Grand Ballroom sa Maynila. Politics and Government Career. Noong 2014, tinanggihan ni Arnel ang mga alok na tumakbo bilang katandem ni dating Mayor Mel Matay. Ngunit kalaunan ay sinubukan na din ni Arnel ang kanyang kapalaran sa politika sa pamamagitan ng pagtakbo bilang konsehal ng Quezon City. Ngunit hindi umayon sa kanya ang swerte at natalo sa parehong pagkakataon. Ito din anya ang dahilan kung bakit wala siyang balak na muling tumakbo para sa anumang posisyon sa gobyerno. Pakiramdam daw niya ay flop siya sa larangang yon. Hanggang sa noong 2016, tuluyang pinasok ni Arnel ang gobyerno nang italaga siya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang Assistant Vice President para sa Community Relations and Services Department ng Philippine Amusement and Gaming Corporation. Ayon sa Malacanang, ang posisyong ito ay ayon sa kagustuhan ni Arnel na maglingkod sa mga overseas Filipino workers. At noong January 2018, inilipat siya sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA bilang Deputy Executive Director at Deputy Administrator. Gayunpaman noong February 2019, nagbitiw si Arnel sa posisyon na sa mga personal na dahilan, partikular na pangangailangan na alagaan ng kanyang amang may stage 4 cancer. Aminadong hindi na sapat ang kanyang kita sa gobyerno para sa mamahaling gamot, kaya kinailangan niyang mamili sa pagitan ng serbisyo publiko at responsibilidad sa pamilya. Matapos ang kanyang pag-alis sa gobyerno, ipinahayag ni Arnel ang kanyang pananabik na makabalik sa showbiz. Samantala, sa kabila ng kanyang abalang karera, natapos ni Arnel ang kanyang kolehiyo sa edad ng 55. Nagtapos siya ng Bachelor of Arts in Political Science na may specialization sa Local Government Administration mula sa University of Makati noong April 2019. Arnel relieved of OWA post due to unauthorized 1.4 billion pesos land deal.
Bagamat naroon na ang pagtuon niya ng pansin sa kanyang karera sa showbiz, tila ba nakatadhana kay Arnel ang public service at tinatawag siya upang maglingkod. Noong August 2022, opisyal siya na itinalaga ni President Bongbong Marcos bilang administrator ng OWA ng Department of Migrant Workers. At sa pinagkatiwalang ito sa kanya, nagbabatid si Arnel ng pasasalamat pero hindi anya madali ang mga responsibilidad ng isang OWA administrator, kaya hiningi niya ang suporta ng lahat. Ngunit ang tungkuling pinagkatiwala kay Arnel ay nakikwestiyon ngayon matapos ang pagpapaalis sa kanya sa posisyon. Ito ay dahil sa pagkawala ng tiwala at kumpiyansa matapos ang kanyang pagkakasangkot sa isang 1.4 billion pesos land deal na umano'y walang sapat na legal na pag-aproba. Kinumpirma naman ng Malacanang ang pagiging totoo ng reklamo laban kay Arnel na inakusahan ng plunder o pandarambong. Ayon sa Presidential Communications Office Undersecretary na si Claire Castro, natanggap ng Office of the President ang reklamo noong March 31. Inakusahan ng mga whistleblower sina Arnel at ang kanyang deputy na si Emma Sinclair na pagmamanipula ng proseso ng gobyerno upang may sakatuparan ang isang 1.4 billion pesos land deal noong September 2024 na hindi umano dumaan sa OWA Board of Trustees kaya naging questionable ang proseso. Ang lupang binili ng 1.5 hektarya at matatagpuan malapit sa NAIA ay nakatagda sana ng pagtayuan ng isang accommodation center o halfway house para sa mga OFWs. Bukod dito, inakusahan din sila Arnel ng pagmamanipula sa mga dokumento ng lupa sa Bureau of Internal Revenue at Registry of Deeds upang palabasin capital gains tax ang transaksyon at upang mabawasan ang buwis ng 84 million pesos. Halagang umano'y pinaghahati-hatian ng mga sangkot. Dahil dito, inatasan si Arnel ng Deputy Executive Secretary for Legal Affairs na magpaliwanag, ngunit ito rin ang naging dahilan ng kanyang agarang pagtanggal sa pwesto. Ayon naman kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, maaaring maharap sa mga kaso kaugnay ng isyong ito si Arnel at sinabing na ipaalam na din kay Pangulong Bongbong Marcos ang tungkol rito. Noong May 16, agad na pinalitan si Arnel ng DMW Undersecretary Patricia Yvonne Caunan na nangakong magsasagawa ng investigasyon at hihingi ng legal na opinion mula sa Department of Justice. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!